Ayan, ako. Kita nyo naman mga clear ang salpukan. At medyo matagal na to ha. Anyway, hindi lang naman si Senator Marcoleta ang nakakaengkwentro ni Senator Ping. Ha? Kasi naman, parang iba. Siyempre, pagka meron kang committee chair, dapat, for me dapat sangguni muna sa committee chair. Well, anyway, di ba nagtampo din naman si Senator Marcoleta? In fairness, sinabi niya rin, bakit daw nag-privilege speech itong si Senator Lacson at the time, nang siya yung chair ng Blue Ribbon, diba, parang gano'n, ako yung Blue Ribbon chair, pero nag-privilege speech ka pa dyan. Di ba may ganong issue? Kumbaga noon pa sila nagkakaroon ng sagupaan. But anyway, natatandaan niyo ba mga yung issue ng minority report? Bigyan ko lang kayo ng konting konteksto, ha? So, punta tayo dito. Alam na, mabilisan lang to. Para alam nyo. Flood control scandal probe. Here's a report. Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson has called out the Minority Block's report on the committee's investigation into the flood control scandal, saying it shows disrespect for the committee and the entire Senate. Lacson asked how he could respect a document that, in his words, symbolizes disrespect not only to the committee, but to the whole Senate. He said the minority senators, as veteran lawmakers, should know there is a proper procedure in adopting a committee report in plenary. Lacson added they are not being stopped from proposing amendments, but there is a proper time for it. And okay, mga klik, kahit naman si dating Senator Drilon, sinabi niya may procedure. May procedure, di ba? Kung meron kang mga gusto na ilagay sa report, kasi hindi pa naman tapos di ba? Kung meron kayong gustong ilagay sa report, isama na lang. Huwag yung pangunahan. Yun yung point. Yun yung respeto nila na hinihingi ni Senator Ping Lacson. Kasi hindi pa naman siya gumagawa, di ba? Kung meron kayong observation, pwedeng isama doon sa magiging report. Pero, sabi ko nga, ang basa ko dito, mga ka-clear, gusto nilang pangunahan kasi para ipakita nila sa tao na hindi maganda yung pagkakagawa ng hearing, meron parang kinikilingan kasi yung gusto nilang i-push, mga ka-clear, wait lang yung gusto nilang i-push na isang tao ang mapagbintangan dito at maituro, hindi makaalagwa, tapos wala naman din sila ebidensya. Diba? So, dahil hindi sila makaalagwa, dahil wala maipakitang ebidensya, may sapat na ebidensya, sinasabi ngayon nila dito na hindi sufficient yung paghihiring. Diba? Kasi dati na sinabihan ni Senator Amy, ito si Senator Ping, hindi naman diretsahan, pero sinabi niya, hindi sila pinatatanong sa mga malalaking isda. Diba? Si Mastermind, diba? Hindi daw napapanagot. So, ano sabi ni Senator Ping Lacson? Hindi ka kasi umaten. Diba, para makapagtanong ka. So, ang tanong natin, umaten nga ba si Senator Amy? So, ang mangyayari dito mga klip, parang yung dating ginawa Senator Amy do sa hearing kay dating Pangulong Duterte pagdating sa ICC, ganon. Gusto lang mag-create ng impression sa tao kahit hindi pa tapos yung hearing. Mag-create ng negatibo. That's the way. Yun ang opinion ko, magkaroon ng negatibong opinion dun sa ginagawa ni Senator Lacson. Na kung tutusin, siguro kung siya pa yung senator, kung sila ang chair ng Senate Blue Ribbon Committee, baka hindi ganito, mas maayos, mapapanagot talaga yung dapat managot. So dito, ang lumalabas is parang, hindi mo nang pinapanagot yung dapat managot Pero di ba, sabi ni Senator Ping, labas nyo kasi yung ebidensya. Umating kayo ng hearing. So yun. So, meron silang gustong puntiryahin, kaya lang walang ebidensya. Diba? Kaya tuloy na tayo dito. Okay? Tuloy. They should not preempt the Blue Ribbon Committee. In a minority report, a matrix was also presented, proper time for it. And they should not preempt. Not preempt. Pinangunahan ang Blue Ribbon Committee. And the Blue Ribbon Committee. In a minority report, a matrix was also presented, showing politicians, public officials, and private individuals allegedly linked to the flood control scandal, all pointing to former House Speaker. Involved in the flood control. In a minority report, a matrix was also presented, showing politicians, public officials, and private individuals allegedly linked to the flood control scandal. Di ba? Tingnan niyo naman mga klip. Alam mo may gusto silang itumbok. Meron silang gustong tumbukin ito. Di ba? O sino ba yung higher kay speaker? So yung tao na nagpapaimbestiga, di ba? Yun yung gusto nilang puntiryahin. Since hindi sila makakuha ng anumang ebidensya na maglilink, definitely kanino ba ito gusto papuntahin ng minority? Kundi sa Pangulo, di ba?
Di sila makakuha ng impormasyon, ebidensya, kasi wala. Pero gusto nilang i-link ngayon sa taong bayan, yan ang gusto nilang palitawin. Na hindi ito nakukuha. So how can you prove this sa minority report? Paano mo ito mapoprove kung wala kang ebidensya? Ang gusto lang nilang gawin dito is mag-insinuate. So dito sa tinamaha mga dito sa araw-araw, di ba? Puro pinapakita kay former speaker. Di ba? Former speaker, no? Pero wala nagtuturo kay Pangulo. Pero yun ang gusto nilang mangyari. Yun ang gusto nilang mangyari kasi nga gusto nilang matanggal sa pwesto at ilagay sa posisyon si Vice Presidente. Lahat ng pumirma dyan sa minority report. Kung hindi naman ito ang magiging findings ng Blue Ribbon Committee dahil wala namang ebidensya, o di talagang medyo nababastusan talaga dito. Dahil ang gusto nyo lang ipakita ito sa media at sa tao. Kahit walang ebidensya. Makapanira lang. Yun yung point ng minority report. Diba? O, pakinggan na natin ngayon, ha? Sige, ituloy natin ito. All pointing to former House Speaker Martin Romualdez. Senate President Tito Sotto earlier said the minority report is just a piece of paper with no weight. He said it did not go through the proper process and should not have been submitted directly to his office. Oo, since hindi ito napalabas, minimidya nila. In an interview on Storycon, Senator Lacson said Senate President Tito Sotto made the right call. He also remarked that the minority bloc appears to be struggling to move forward. Struggling na, panic mode. Tama yung ginawa niya, never sa akin. Yan, anong gagawin ko doon? Anong disposition? Trust cut, may mga bitter eh. Hindi matanggap na hindi na sila naka-majority. They cannot move on. Senator Risa Hontiveros said she has not yet read the minority report, but she agrees with claim that former Speaker Martin Romualdez bears responsibility. Leadership has greater responsibility talaga. And kaya rin, sinimulan at pinagpapatuloy ng Blue Ribbon. Nabanggit yung pangalan nila. So, I guess, bukas din yung pagkakataon na dumalo sila sa susunod na pagdinig at ibigay yung kanilang panig. But Romualdez may be invited by the committee, but he cannot be compelled to appear due to parliamentary courtesy. And while the minority bloc may be disappointed with how the hearings have been going, Hontiveros said she has a different view. Satisfied at dahil alam ko magpapatuloy siya, hindi pa siya na-adjourn, magtatawag pa ng susunod na hearing, yung coordinates, nakaka-frustrate talaga yung issue iyan. Tuloy, nasayang ang oras, ang resources, pati ang pasensya ng taong bayan. Hontiveros also Okay, mga klik, kita nyo na, at least Senator Ontiveros, satisfied naman siya. May mga tao lang gusto talagang gumawa ng kwento, tapos kaso walang ebidensya. O dito tayo mga klik. Apart from the usual procedure by the Senate Blue Ribbon Committee, where the minority report would come after the formal report by the main committee. Did we depart? Sir, did No, you... our purpose is to inform our people that we had already our findings and recommendations on how we should deal with the problems involving the most anomalous and the most scandalous corruption in this country. Ako mga clear ako, totoo naman. Ano malusto. Pero tandaan natin, tayo, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., inuto siya imbestigahan. Doon nagkakaroon ng pagkakaiba. Yes, may korupsyon. Kasi nung nakaraang administrasyon, mas malaki yung korupsyon. Ghost projects. As early as 2020. Build. Pero walang pinanagot. Doon ang pagkakaiba. Dito, ang Pangulo, halos 2.5 years, magti 3 years sa posisyon, pinaimbestigahan. Ang dating Pangulo Duterte. 2016 siya, no? 2016, 2028, 17, 18, 19. Ika-apat na taon na discovery may ghost projects. Nagpa-imbestiga ba? Hindi. Kaya hindi pwedeng magmalinis dito, ngayon, yung mga nagpapaka malinis. Kung sila'y tumahimik sa ghost projects ni dating Pangulong Duterte. Diba? Hindi pwedeng magpakita sila na, we want this government to be cleaned from corrupt officers. At hindi nyo rin ginawa noong nakaraan. Nagpasimula ang Pangulong Marcos Jr. Diba? Kayo sabihin na, parang may impeachment, ayaw namin ng corruption. Kayo yung dating mga enabler eh. Yung dating Pangulong Duterte. Enabler kayo. Hinayaan nyo yung build. Ghost Projects 2020, binanggit niya na, may nag-imbestiga ba? Diba? Formally, laki-laki. Sino lang ang nagalit doon? Ilan lang ang pumirma doon? Diba? Enabler kayong iba dyan. Wag maglinis. Ang daming korupsyon na nakaraan. Hinayaan nyo nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Duterte, hinayaan nyo. Diba?
Hinayaan nyo. Hindi kayo kumibo. Kahit nga ngayon eh. Diba? Kahit ngayon, sige. Dahil natin, Mike Defensor, o sino man mga kasama mo dyan. Ay, imbestigahan yung ghost projects ng 2020. Patay, may kayo sa ghost projects ng 2020. Diba? Yeah, sabihin na ayaw nila ng korupsyon. Enabler kayo dati sa nakarang administrasyon. Started with the 2025 mangled budget. Kasi hindi naman sila gumagawa ng report eh. You remember Senator Ping promised that he will issue or submit a partial report before the December break. Sinisisi niya yung kanyang mga tauhan. Sabi niya, mahihina yung mga tauhan ko eh. Sabi nila, it's already being drafted. Nung tanongin ko, nakatingin sila sa akin, tatango-tango lang. So when can the Filipino people await really the submission of the final report? Kasi ang mga tao, they're agitated, they're frustrated. Pero hindi pa tapos yung hearing, mga ka-clear. Hindi pa tapos. Tapos meron na sila, doon sa ginawa ng minority report, meron silang conclusion, wala pa ebidensya. Galit na galit ang mga tao, ninakaw. Nilang Di ba, ang sabi nga, mga clear, ang sabi nga ni PG Padulyon, you can name drop, you can name names, pero you have to substantiate that. Hindi pwede nag-drop ka lang ng name, sinabi mong si A, kisa what? Katulad nung ginawa nitong si Gutesa, si Diskaya. Tapos wala ebidensya. Ang daling magbitaw ng pangalan, mga ka-clear. Kaya nga, kailangan ng gobyerno ito, kailangan ng ombudsman, ng DOJ, ng ICI, at yun ang bilin ng Pangulo, dapat may ebidensya. dilimat ang kaban ng bayan eh. So ang purpose namin dito, one, siguro to encourage naman the Blue Ribbon Committee, mag-submit na kayo ay partial report lang, di ba? Para sa tao. Ang tingnan natin dito, yung kapakanan ng tao, hindi yung sasabihin nilang hindi parted from the rules. Bakit? Masama bang mag-submit ng minority report in the history of the Senate? Pero hindi mo nagbibigay ng minority report kahit na wala pa yung majority report. Kaya namin ginawa to because hindi namin alam kung kailan sila gagawa ng report. Pero hindi nyo, hindi yun yung inyong mandate, di ba? Pwede nyo isama nga yan pag matatapos na yung report. Kung ano man yung observation nyo, pwede isama nyo doon sa gagawing report ng committee. Tapos, pinamedya nyo pa. Ang purpose niyan is, sirain ang Pangulo, di ba? Yun yung tumbok nyo eh. Okay, pero We ang, are going to do that. all right. Now, Senator Ping says it belongs in the trash can. Sa kanya, if it belongs to the trust can, nakalimutan niya siguro, hindi man lang niya binasa yung report. How can you even make a judgment like that? Yung tatlong hearings ko, nung ako pa chairman, kasama yung tatlong hearings na kanyang ginawa, pinagsama ko yun eh. So he's prepared to assume and even admit na yung kanyang ginawang 3 hearings, basura niya. Pati yung kanyang dalawang privilege speeches na Hindi naman. Sasabi niya, yung ginawa nyo mismo, ibabasura niya lang. Kasi wala sa procedure. Pero yung mga ginawa lahat niyan, dapat sila mag-report. Kung meron kayo i-report, sa kanya isasama sa magiging report nila. So hindi dapat pangunahan. Diba? Hindi nyo dapat pangunahan, tapos ipapamedya nyo pa yung sarili nyong obserbasyon. At makikita naman sa ibang obserbasyon nila, meron silang inaabswelto, meron silang gustong isangkot kahit wala pang ebidensya. Yun yung dating, di ba? ginamit kong input doon, basura rin yun. Wala naman gano'n. Wala kaming ibang motibo doon kung hindi ang kapakanan ng taong bayan. Makakita man lang kung anong nangyari na so far. Hindi namin pinipilit na yun ay kanilang i-adapt. Sinasabi lang namin, tingnan ninyo, baka naman may mapulot kayo dito, baka naman makatulong ito. Oo nga, pero sana sa akin lang okay naman yun eh. Tingin ko kung tama lang. At the same time, kung hindi pinamedya muna. Kasi meron ibig sabihin yun eh. May minority report. Kung ipamimedya mo, anong ibig sabihin? Di ba gusto mo makarating sa taong bayan? Ito yung nakikita namin. Itong ginagawang investigation ito, hindi siya sufficient. Hindi siya tagma. Mali. Kasi yung dapat mapanagot, hindi napapanagot. Di ba ang pangit na impression? Yung credibility ng ng BRC, ng Blue Ribbon Committee, ginigiba nyo na agad eh. Yun yung paningin ni Senator Lacson. Kaya nga ibabasura yan. Kasi yung binigay yung impresyon sa tao, impresyon para tignan nila yung BRC, pinapahina nyo. Pinapahina nyo. Because, ang ginamit namin, hindi namin sarili opinion. We never use our own opinion, our own perspective in there. We utilize the same people. We use the testimony, individual and collective. So, anong basura doon? Pero di ba, ina-absorte nyo na doon? Hindi ko masasabi may kasalanan yung mga ina-absorte nila, di ba mga kapatid? Para ina-absorte na nila doon si Senator Joel, Senator Jinggoy, si Senator Cheese. Tapos, ang pinupush nila, si Speaker Romualdez. Di ba?
na itinuro-turo. Pero wala pa nga ebidensya. So, anong difference nun? Anong difference nun na itinuro din si Senator Cheese, Senator Jinggoy, Senator Joel, di ba? At may mga text-text pa na nakita as compared doon sa tinuturo na si Speaker. Anong difference? Bakit yung isa, ba't yung iba, absuelto, yung iba, dinidiin? Di ba? At meron pa silang sa uluhan, sa taas ni Speaker, meron pa isang question mark. Saan gusto nilang patungo ito? Yun ang gusto nilang mangyari. Doon. Hindi man lang niya binasa. Diba? Mga clear? Mind conditioning to. Para ipakita sa tao na yung nagpapaimbestiga, may mali, may kasalanan. Oh, baka palabasin pa nga nila, si Pangulo pang maging dapat na managot. Na siya pang, samantala siya nagpa-open ito, ha? Yun naman yun eh. Sino ba yan? Senator Amy. Ano bang balak ni Senator Amy? Gibain yung kapatid niya, di ba? Oh, Senator Robin, Senator Bato, Senator Bongo, sino pa? Di ba? Lahat ng minority. Di ba? Gusto niyo pababain ng Pangulo? Puro kayo, di ba? Habang sinisiraan ni Vice Presidente ang Pangulo sa ibang bansa sa Dahig, nandito si Senator Robin. Na, at the time na nag-i-speech ito si Vice Presidente, gusto niya pababain ng Pangulo. At tumatawa-tawa lang si Senator Robin. So yun yung gusto nila. Gusto nilang gibain ang Pangulo using that minority report. Diba? Hindi pwede sabihin, yan na yung katotohanan. Meron kayong gustong ipunto. May agenda yun.